Dahil sa matinding inggit, ang online seller ito slash CEO at isang content creator ay ipinatumba kasama ang kanyang asawa sa loob ng kanilang kotse. Ang nakakalungkot dito ay ang salarin mismo ay ang kanya palang business partner, close friend at itinuring niyang isang kapatid na matagal na palang meron siyang nararamdaman na super inggit doon sa biktima. Kikilabutan ka din kapag malalaman mo na yung salarin ay pumunta mismo doon sa burol ng kanilang biniktima at nagbigay ng malaking abuloy sa parents ng mag-asawang ito para daw sa kanilang gastusin doon sa burol. Ito naman yung mga screenshots kung saan nakuhanan ng CCTV footage yung actual na insidente. So, ito yung before tinambangan yung mag-asawa. Makikita nyo dito na planado, organisado, and matagal na pala nilang tinitiktikan itong mag-asawa dahil sa inggit at para hindi nila mabayaran na yung utang nila. So, allegedly, itong close friend niya at business partner ay nag-hire ng mga kawatan na tatambang sa mag-asawa. So, nandito yung mga screenshots, yung mga dalawang naka-helmet na yan. Tapos, kapansin-pansin din na merong isang mahabang buhok na tila'y meron siyang kausap. So, mukhang kinokontak niya yung mga biktima habang tinitimbre din niya yung mga hinar nila na mga kawatan para tambangan yung mga biktima doon sa spot na kung saan nila gagawan ng krimen yung mag-asawang online seller dahil sa matinding inggit. Nagkaroon ng masusing investigasyon tapos nag-conduct ng follow-up operation ang mga kapulisan at dito nga nahuli yung mga ilan sa mga suspect at napag-alaman ng mga kapulisan natin na member pala ng mga iba ng isang malaking bang for hire group na nag-ooperate sa Central Luzon area. At dito na nga nila natuklasan na mukhang nagbayad ang mastermind sa suspect na ito ng almost 1M para mapatumba yung mag-asawa at makalimutan na nila yung pagkakautang nila na umaabot ng 13 million. So you can correct me dito about sa details ng kanilang utang. Baka pwedeng higher o kaya lower. Pero million is million. Napakalaking pera nito na naipong utang nito sa mga biktima. Bago nangyari ang krimen, nag-post pa si Lerms Lulu. I'm not sure kung legit ito So sabi niya dito, marunong magbayad ng utang equals mataas ang chance maging successful and hindi marunong magbayad ng utang equals hindi magiging successful. So I will go to summarize lang kasi mahaba. So allow me to elaborate these big statements. Yung first paragraph dito ay ang hindi pagbabayad ng utang will define your personality. And then next is others call it karma. And then dito, ang personalities at attitude ng mga hindi marunong magbayad ng utang ay number 1, hindi sila resourceful. Number 2, hindi nila priority ang pagbabayad, walang disiplina sa sarili, mapagpanggap, walang word of honor. And then dito naman, on the contrary, successful people are resourceful, knows how to sort out priorities, financially disciplined, truthful and frugal, and values promises that are trustworthy. So, how you handle your utang reflects your overall attitude. And then, I have experienced it firsthand, but it made a huge difference when I started looking at utangs with a new perspective. And then, up to now, marami ako nakikita na tao na ayaw magbayad ng utang at lumaki na lang. And then, so I highly suggest, kung may utang ka, unti-untiin mo bayaran. Baka yan ang dahilan bakit hindi mo maabot ang true success ng inaasahan mo. Balikan natin itong CEO ng Sheer and Fab. And yes, isa siya sa mga rising stars sa mga online sellers natin ngayon, sa mga different variety of online selling apps sa ating social media. And ang mga range of products na binebenta nila ay mga skincare, tapos yung iba, mga lifestyle related products, mga ganyan. And then, ang maganda dito is kasama niya yung kanyang asawa sa pagpapalago ng kanilang online business. And marami na rin na, may mga ilan din ang kanilang naging business partner para mas mapalawak yung network nila sa pag-online business. And syempre, pinasok din nila ang pagiging isang content creator. So, yun nga lang, dahil sa isang iglap, biglang mawawala ang lahat dahil sa matinding inggit
ng kanilang business partner na matagal na pala silang minamanmanan. So, eto nga pala, bisitahin natin yung kanilang online shopping app. Bisitahin natin itong TikTok page ng Sheer and Fab CEO or TikTok profile nila. So dito makikita natin na they are content creators and online sellers ng different variety of products. So ranging from skincare products, tapos yung mga gamit sa bahay, mga ganyan. And syempre meron din silang personal vlog, yung mga lifestyle vlogs nila. And makikita natin na mostly na nandito sa content is yung CEO, tapos yung kanyang asawa, and then yung kanilang anak. Tapos meron din yung iba na nag-testimony, siguro content creators yung mga to na nag-viral, kaya nag-ask ng permission si Maring CEO na i-reuse niya or i-re-upload niya yung mga videos ng kanyang mga clients. So ito yung mga last moments, mga huling sandali ng CEO at ang kanyang asawa bago sila tinambangan ng kanilang business partner at itinuring na kaibigan, kapatid na malaki pala ang inggit sa kanila. So ngayon, syempre hindi na to parang hindi na natin alam kung anong mangyayari sa brand nila, no? Ngayon wala na yung CEO. So kawawa naman yung naiwan nilang mga empleyado. And mas kawawa dito yung kanilang anak. Nakakapanghinayang talaga dahil maiiwan ang kanilang musmos na anak na sa ngayon hindi niya naiintindihan pa kung bakit biglang nawala sa isang iglap ang kanyang mama and papa. And siguro paglaki niya, doon na niya mararamdaman, and I am not sure kung maiintindihan niya or ayaw niyang intindihin kung paano nawala yung kanyang mga magulang. Kasi nga, dahil sa sobrang inggit ng tinaguriang kaibigan at parang trinato bilang isang kapatid, ay sila pala yung magpapatumba sa kanyang mga magulang na alam mo yon, nasa rising status pa lang ng kanilang karera sa pagiging successful sa buhay ay pinutol ito ng isang mainggiting mga kaibigan. So dito pa lang, no, ramdam na ramdam mo talaga yung magiging buhay ng kanilang anak na kung noon pwede siyang mag-ask ng favor at agad namang maibibigay sa kanya, pero ngayon magbabago na ang lahat. Magbabago na ang buhay sa batang ito dahil iba na ang mag-aalaga sa kanya, yung kanyang mga grandparents, tsaka iba rin yung trato. Magkakaroon talaga ng change. Magkakaroon din ng limitation, restriction, and sa paglaki niya siguro is dito niya ma-realize na hindi niya agad makukuha kung ano yung gusto niya, and dito niya rin ma-realize na kailangan din niyang maghirap bago niya makuha ang isang bagay. So, that will be a very big challenge para sa batang ito na naulila sa murang edad. So, di ba? Ang hirap talaga kapag yung tinuring mo kaibigan ay aahasin ka lang pala. Ang advice sa akin ng mga kaibigan ko din ay mas maganda talaga na umiwas ka sa pagkikipag-partnership mo sa mga friends mo. Kasi mas malaki talaga yung chance na masira ang friendship nyo pagdating sa pera. Dahil mas madaling umutang, mas madaling makiusap kapag friends mo, pero kapag hindi mo kasi friends yung ka-business partner mo, andoon yung hiya, andoon yung formality. So, mas maganda talaga na hindi mo friends yung ka-business partner mo para ma-maintain mo yung business mo and maiwasan nyo yung inggitan. As a content creator, taos-puso po akong nakikiramay kina Arvin and Lerms Lulu, and then nagpapaabot din ako ng condolences sa mga naiwang pamilya, lalong-lalo na sa kanilang anak. So, laging tandaan na salaing mabuti kung sino yung kumakaibigan sa'yo, lalong-lalo na kapag medyo umaangat na ang karera mo sa isang pinasok mong business, work, o kaya kahit na opportunities na umaangat yung buhay mo dahil marami ng inggitero at inggitera dyan, kahit na close friend mo pa na hindi mo lang alam. Okay, so follow me sa aking social media, and laging tandaan, always be cautious and think positively. So, thank you and God bless.